Let's open our Bible in the book of Ephesians, chapter 6. No, diyan mga kapatiran natin, si Brother Jerry, si Sister Gloria po ito. No, Sister Gloria, nakarating din. Sister Blazy, no, nakarating din. Thank you, Jesus. At sa atin na anditong lahat, thank you, Jesus. Chapter 6, verse 1. Children, kung sa Tagalog pa, sabi ni Paul, mga anak ko, in the Spirit, obey your parents in the Lord, for this is right. Sabi niya, mga anak ko, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay matuwid, sapagkat ito ay tama. Madali ba mag-obey? Hindi. No, lalo na pag sa palagay mo, ikaw ang tama. Sa palagay mo, ikaw ang matuwid. At saka yung nagsasabi, hindi siya tama at hindi matuwid. Ang hirap kaya mag-obey. No? Kasama yung may pride ka, kasama yung edad mo, kasama yung halo-halo na yan. No, kaya mahirap. Pero ang pangaral ng Word of God, mga anak or children, obey your parents in the Lord, for this is right, sapagkat ito ay tama. Because this is the Word of God. Honor thy father and mother, no? Honor, parangalan, ikarangal, igalang natin ang ating mga magulang, nanay, tatay, which is the first commandment with promise. Andun na yan siya sa Old Testament dati, sa Exodus chapter 20, no, sa 10 Commandments. Sapagkat ito ang unang kautusan na may pangako, that it may be well with thee. No, ito ay mabuti para sa iyo, and thou mayest live long on the earth. At lahat ng ito ay pangako ni Jesus na pag ikaw ay masunurin sa magulang, no, hahaba ang iyong buhay. At kung ano ang pangako ng Diyos because of obedience, mai-enjoy mo ang buhay mo, hindi pighati. Colossians 3:20. 3:20. Children, obey your parents in all things. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa lahat ng bagay, for this is well-pleasing unto the Lord. No, sapagkat ito ay totoong kinalulugdan ng Panginoon. So every time you obey your parents, in the Lord, ang Diyos ay tuwang-tuwa. So at the opposite side, pag ikaw ay hindi masunurin, ikaw ay disobedient, ano ang pakiramdam ng Diyos? No, gigil na gigil. No, kasi yun lang naman ang opposite eh. Kung hindi natutuwa, hindi gigil, no, inis na inis. No, so tayo mamili kung ano ang dapat nating gawin. Matthew 26:39. Matthew 26:39. Yung mga katawan natin, pag nasagad sa pagod, yan, papasok yung ubo, yung sipon, yung lagnat, trangkaso, lahat na lang na pwedeng pumasok. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "Oh my Father," si Jesus nag-pray ito, "if it be possible, no, kung maaari, let this cup pass from me." No, sabi niya, kung maaari, Ama, ang sarong na ito, yung cup of suffering, yung mangyayari sa akin doon sa cross, kung maaari lang, pwede bang let this cup pass from me, maaari bang ibigay mo na lang sa iba? No, wag na lang ako kasi ang hirap talaga. No, komportable po ba kayo dyan? Okay naman kayo dyan. Okay. No, baka hindi pa sila sanay dyan. Masasanay din yan. No? Thank you, Jesus. No, at lumuwag tayo rito. No. Let this cup pass from me. Nevertheless, sabi niya, Lord, kung maaari, no, ang paghihirap na ito, ay pwede bang, kung hindi matuloy, wag na lang. Lord, kung pwedeng ipasa mo sa iba, wag na lang. Pero ang sabi ni Jesus, no, gayon pa man,
No, hindi dahil sa kagustuhan ko, kung ano ang gusto mo, Panginoon, yun ang masunod. And Jesus obeyed until his last breath. No, doon sa cross, siya ay nagpakita ng total, siya ay nagpakita ng full obedience sa kanyang ama na andoon sa langit. No, siya mismo nagpakita siya ng example na kaya niyang sumunod. Kahit ayaw ng kanyang flesh, ayaw ng kanyang katawan, ay kayang sumunod ni Jesus sa kung ano ang mangyari sa kanya until ng kauli-ulihan ng kanyang paghinga. So we pray for a while. Lord, again, thank you so much for this whole week that you've given us, Lord Jesus. Thank you for blessing sa lahat ng gawain, Lord, na mayroon tayo, for the souls na pinadala mo upang mabigyan ng salvation. Thank you so much, Lord Jesus, for your protection sa mga kapatiran na mga nagsilakad, nagsibiyahe. Thank you for the strength, for the good health that you've given us, sa patuloy na protection, sa healing, provisions. Lord, sa lahat-lahat, thank you for giving us visitor this morning. Lord, be with us. Let your word always, Lord, encourage us, give us the strength, and edifies our soul and for the whole church, Lord Jesus. Lord, thank you for giving us this opportunity, this privilege, Lord Jesus. Again, we love you, Lord. We praise your name in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, i-correct nyo lang kung tama itong mga English namin dito. To what extent is your obedience? Tama ba? No? Ang dami namin pinag-isipan ni Brother Roman. Brother Roman, paano kaya Tagalogin yung hanggang saan ang iyong pagsunod? O hanggang saan ikaw susunod? May limitasyon ba ang iyong pagsunod? No, anong klaseng English kaya ang gagawin natin dito? No, ang hirap mag-English eh. No? So to what, tama naman siguro to ano? Sa mga, tama Brother Lars? To what extent is your obedience? No, hanggang saan, ano ang dulo ng ating pagsunod, especially sa Word of God? Pareho kami ng iniisip ni Brother Roman noon. Dahil sabi ko, maganda siguro, ang iniisip ko, yung tao na yan, may hatak-hatak siyang kambing. Tapos yung kambing, hinahatak niya o na greener pasture. Pero yung kambing, sa mga nag-aalaga ng kambing, nakaranas. No, hinahatak mo na yung kambing, may tali dito sa liig, para dalhin sa safe side, sa greener pasture. Pero ang kambing, sabi niya, Pag ang kambing mo hindi native, mga Boer goats, alam mo yung mga Boer goats? Mga Australian, mga American, ang laki nun. Malalaki. Tsaka may yung iba nun, at itindi pa ng mga sungay, yung native natin, yon yung niluluto ni Brother Ricky. Yan yung mga kambing. Ang liliit lang. No, naghihilaan, kahit anong hatak mo, ang kambing ayaw sumunod. No, kasi ang gusto niya doon sa side. No, na gusto niya lang, pero hindi niya nakikita na yung kabila noon may bangin, may mga tuyo na yung field, gano'n ang kanyang gustong mangyari. Pero nung sinend ni Brother Roman to, sabi ko, ay, mas okay yan, Brother Roman, on a lighter side. No? At least mga tupa to, hindi tayo mga kambing. No? Hindi tayo mga kambing dito. But to what extent is your obedience? Dito may babasahin tayo mga kapatid. Ito yung magiging topic natin dito. Sa Numbers chapter 14, verse 22. Kabisado naman na natin itong pagbukas ng Bible natin eh. Ito. Numbers chapter 14, verse 22. Yan, ito ang saloobin ng Panginoon dito. 22. Because all those men which have seen my glory and my miracles, which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now this 10 times, and have not hearkened to my voice. Ang sabi, kasi ang umpisa nito mga kapatid, tama ba to? Okay, lahat ng mga tao dyan na nakakita ng aking kaluwalhatian, nakakita ng aking mga miracles, mga milagro na ginawa ko sa Egypt, no, at sa ilang,
Sabi niya, yung mga tao na ito have tempted me 10 beses and have not hearkened to my voice. No, nakita na nila ang miracles, nakita na nila kung paano mag-provide ang Diyos sa kanila, sa kawalan, lahat na lamang, pag walang tubig, may tubig, pag walang pagkain, may pagkain, hindi na sila kailangan magtanim o kung ano pa man ang gagawin nila, lahat kayang i-provide ng Diyos. Pero ano ang nakalagay dito? They have tempted me 10 times at sila ay hindi naniniwala, hindi nakikinig sa aking mga salita. So ang consequences, because they did not obey the Lord, sa 23, surely, ito ay desisyon ng Diyos. At pag ang Diyos ay nag-decide, anong magagawa natin? Pag ang desisyon ng Diyos ay final na, wala na tayong magagawa dyan. No, surely they shall not see the land which I swear unto their fathers. No, sigurado, hindi nila makikita ang lupa na aking isinumpa, aking ipinangako sa kanilang mga magulang, neither shall any of them that provoke me see it. Walang pinagkaiba ito sa atin, mga kapatid. Nasa wilderness journey sila. We are also in our journey until the rapture comes. Pag tayo disobedient, pag tayo tigas ulo, hindi makinig sa salita niya, ay malamang ganito rin ang mangyayari sa atin. Baka hindi rin natin o hindi tayo makasama din sa rapture, although we are now in the grace dispensation, but God is very serious when it comes to obedience. Dahil pag hindi mo siya sinunod, insulto yun sa Kanya. Lahat na lang ng pangako, lahat ng sinasabi, hindi susundin, so it is an insult to Him. That provoke me, see it. Sa verse 23, lahat ng nagpo-provoke, nanghahamon, nagpapakulo ng kanyang dugo. Sabi niya, pinangako ko yan sa kanila, na makita at makapasok sila sa promised land, yun na lang ang gagawin . Grabe, Pinangakuan kita, ang gagawin mo lang, puntahan. Pag pinuntahan mo na yung lugar na yon, sayo na yon. Walang ibang pangako, yun lang. Pinapangako ko, puntahan mo yung lugar kasi yung lugar na yan sa iyo. Pero ikaw na pinangakuan, anong gagawin mo? Lahat na lang ng reklamo. Lord, bakit ganito yung daanan dito? Lubak-lubak. Lord, bakit umuulan? Kung ano na lang. Lord, bakit ganito? Bago ka makarating sa lugar na yon, ang Diyos nagtampo na at nagalit na sa iyo. Instead na yung pangako, puntahan mo lang . Pero ang daanan mo, hindi sinabi kung ano yung dadaanan mo. At yon ay parte na natin, mga kapatid. But sa 24, depende ito . Pag na-timingan na yung but ay pabor sa'yo, pasalamat ka sa Diyos. Pero pag sinabing but, tapos yung but naging B80, tapos ka talaga. Baseball bat talaga ang katapat mo. But my servant Caleb means bold. Bold, yung talagang because he had another spirit within him or with him and had followed me fully. Remember the word fully. Full. Ibig sabihin, ano ang kanyang sinabi, pero yung bang sasabihin ng Diyos, lahat ng nag-disobey sa akin, lahat ng hindi sumunod sa akin, hindi nakinig sa akin, although pinangakuan ko sila dahil sa kanilang hindi pagsunod, tigas ng ulo, hindi sila makakapunta sa promised land. But si Brother Larry, siya ay makakasama. Di ba? Imagine. But si Brother Wilfred ay makakasama sa rapture. Imagine that, mga kapatid. Pag may exception, why? Sino ang gumawa to qualify na ikaw ay makasama? Hindi ang ibang tao, kung hindi sarili mo. Kung ano ang investment, kung ano ang itinanim at pinakita natin sa Diyos, mga kapatid, yun talaga ang aanihin natin. The principle of sowing and reaping. But my servant Caleb, pero ang aking lingkod na si Caleb, dahil siya ay mayroong another spirit, ibig sabihin, nakikita ng Diyos
Nasabi niya, iba ang attitude nito. No? Iba ang pag-uugali nito. No? 10 sila, lahat ng sumama doon, or 12 sila, no, lahat ng 10 nagbigay ng discouragement sa buong nasyon ng Israel, pero si Caleb, iba ang kanyang espiritu. No, although lahat tayo mga kapatid, sabay-sabay na naglilingkod sa Diyos, but individually, ang Diyos nakatingin sa atin. No, individually, alam ng Diyos kung anong pag-uugali natin. Alam ng Diyos kung anong ginagawa natin. Paggising pa lang natin, until matulog tayo ulit, alam ng Diyos kung anong mga gawain natin. No, alam ng Diyos kung anong karakter o gali ang nakikita niya on the whole day na ginagawa natin sa harapan niya. At lahat ng ito credited sa kay Caleb na ang sabi ng Diyos, ito si Caleb, iba ang kanyang espiritu. No. Na pwede namang pareho sila, ibig sabihin mga kapatid, nasa tao talaga. No. Kung buong pamilya mo ayaw nang maglingkod sa Diyos, may choice ka na ikaw magsimba pa rin. No, kung asawa mo ayaw nang maglingkod sa Diyos, choice mo pa rin na may pakita sa Diyos, ay Lord, hindi ako kagaya niya. No, pagdating sa paglilingkod sa iyo, ibahin mo ako. No, at yon ang gusto na makita ng Diyos sa atin, mga kapatid, may sarili tayong prinsipyo, tama pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung prinsipyo na 10 beses ka nang sinabihan, Sister, yung palda mo talagang alanganin. No. Yung basya ng palda natin, pag upo, wag mong lagyan ng towel dito. No. Lalagyan kasi, pag nasabihan ka na 2, 3, 4 na beses, expected, ang susunod na sasabihin sa'yo, Sister, no, magpantalong ka na lang kaya. No. Para, no, why mga kapatid, huwag tayong makipaghatakan. We must better obey our parents in the Lord. No. Kasi simple lang naman yun, pero anong nangyayari? Nakakapaghatakan ba tayong kinausap ka na 3, 4, 5? No, ilan bang palugit mo? 10? No, para masabi lang na, ay ako'y naniniwala na sa iyo, sister. Nakasampung sabi ka na sa akin, ngayon ko lang na-realize na ang tamang suot ng palda pala, dito, o, no, hindi, no. Tapos, mahaba ito dati, brother eh. No, mahaba ito dati, lumiit lang. Very simple, mga kapatid. No, if we cannot obey sa ganun pa lamang, how much more sa malalaking mga bagay na hinaharap sa atin ng Diyos? No, can we still obey? Or hindi na? No, but my servant Caleb, because he had another spirit within him, or with him, and had followed me fully. Ang description ng Diyos dito, mga kapatid, kay Caleb, no, hindi ito ginagamit ng Diyos kung kani-kanino lang. No, magbasa tayo ng Bible dyan. Sa ibang mga men of God na ginamit niya, kay Caleb lang siya gumamit, that Caleb or Caleb had fully, no, nilagyan niya talaga ng fully, no, serve the Lord. No, yung iba dyan, sinasabi lang, had served the Lord, yun ito, pero yung kay Caleb, nilagyan niya talaga ng fully, ibig sabihin, dahil siya ay sumunod sa akin or lubos na sumunod sa akin, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. At no, yung pangako ko, dahil siya ay exempted, makakasama siya, makikita niya, makukuha niya yung lupa na pinangako ko sa kanya, at ang kanyang mga kaanak-anakan will also enjoy the promise that I have given him. No, ganon ang mangyayari, mga kapatid. Pag ang tao obedient sa harapan ng Diyos, pati mga angkan niya ay talagang mag-i-enjoy, yung kanyang mga kasamahan mag-i-enjoy. Why? Pangako ng Diyos yan. No. Now the Amalekites and the Canaanites dwelt in the valley. Tomorrow turn you and get you into the wilderness by the way of the Red Sea. Another verse, Joshua chapter 14. Dito na tayo kasi connected ito eh. Joshua chapter 14, verse 6. Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal, no, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said unto him, Thou knowest that the thing
the thing that the Lord said unto Moses, the man of God, concerning me and thee in Kadesh Barnea. 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. No, sabi ni Caleb kay Joshua, sabi niya, alam mo kung ano ang sinabi ng Diyos sa akin at sa iyo. No, doon, nung tayo ay nag-spy, sabi niya, 40 years old ako nung time na yon na tayo ay pinadala na mag-spy sa lupa. And I brought him word again, and as it was in mine heart. No, sabi ni Caleb, nung bumalik tayo, kung ano ang laman ng heart ko, yan ang sinabi ko. Sabi niya, although malalaki sila, pero kayang-kaya natin sila nung time na yon. No, kung ano ang laman ng heart ko, with all sincerity, yon ang sinabi ko at yon ang inahanap ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kung ano ang laman ng heart natin, observation, yon ang dapat nating ipakita at sabihin sa Kanya. Verse 8, nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt. No. Sabi niya, kaya lang, yung mga kapatiran natin na sumama doon sa pag-spy, no, sila ang gumawa na ang mga puso ng mga kasama nating Israelita no ay lumupaypay o nanghina ng lumo. But sa verse 8, but I wholly follow the Lord my God. No, sabi niya kahit ganon ang desisyon nila, ako may sarili akong desisyon dahil iba ang pagkilala at pananaw ko sa Diyos natin. No, kahit 10 sila na dishearten na, sabi niya ako, ibahin mo ako. No, lubos na ako ay sumunod sa Panginoon natin, kahit lahat sila ay nawalan na ng lakas, sabi niya, ibahin mo ako. No, ako ay patuloy na sumunod sa Diyos without question. Verse 9, and Moses swear on that day, saying, surely the land whereon thy feet have trodden shall be in thine inheritance. Ni-remind niya si Joshua about sa inheritance nila na makukuha. And thy children's forever, because thou hast wholly followed the Lord my God. Ibig sabihin, mga kapatid, our God is always true to His promise na kung ano ang sinabi niya sa atin, if we are faithful to Him, ang Diyos talaga ay may reward para sa atin. At pwede natin siyang singilin sa Kanyang mga pangako. No? Sinabi niya, ibig sabihin, pinangako mo eh. No? Kung nangako ka, kung may vow ka, tuparin mo. No, dahil pag hindi mo tinupad, masisira ang iyong pangalan, masisira ang iyong pagkatao. No, sabi ni Caleb, sabi niya, no, kukunin ko ang aking pinangako ng Diyos. Verse 10, and now behold, the Lord had kept me alive. No, hanggang ngayon, buhay pa ako. As He said, this 40 and 5 years. No, 85 na siya nung time na ito. Mga 85 sa atin ngayon, swerte kung hindi ka pa bedridden. No, yung 85 sa ngayon. No, ikaw ngayon, 70, nakakatayo ka pa. Ay talaga namang, no, talagang, Lord, thank you so much, nakakagala pa ako. Why? Mga kabataan ngayon, hindi na tumatanda. No, bata ka pa ngayon, pero may high blood na. No, 20 plus ka pa lang, may high blood ka na, may diabetes ka na. No, kaya kung sa henerasyon na ito, umabot ka na, no, minsan nga, 50 pa lang, para bang, Lord, salamat, 50 na ako. No, andito na ako sa age na no, hindi mo kami pinabayaan. No, alam mo, nakaraan, mga kapatid, mayroong isang nag-post sa Facebook, siguro mga edad nila, palagay ko, mga 31, 32 o 30. Mag-girlfriend siguro yon. No, yung lalaki, for 2 weeks, walang ginawa ang lalaki kung hindi mag-overtime for 2 weeks sa trabaho. No, walang tulog-tulog, may kota na hinahabol. No, baka ihi lang yung pahinga. No, for 2 weeks yun. Walang tulog-tulog, yun ang kwento ng babae. Wala kang tulog-tulog, for 2 weeks, pinakita mo talaga na magagampanan mo yung trabaho mo sa opisina, talagang nagsumikap ka para maabot yung kota, wala kang pahinga, after 2 weeks, natapos na yung trabaho, ikaw ay natulog, pero wala nang gising. Ang ganda ng katawan. No, batang-bata. No, after 2 weeks, nakaisip magpahinga dahil sa bakbakan yung trabaho, but after 2 weeks yun,
natulog, hiwala ng gising. Why? Ang katawan sumisigaw na matulog ka, matulog ka. Hindi, order tayo ng Starbucks. No. Kape lang ito, kape lang ito. No, milk tea lang ito, milk tea lang ito. No. No. Kaya natin ito. No, dahil bata pa ako, kaya ko ito. Lahat ng lakas ibigay, lahat ng labor ibigay sa trabaho na yan. Tapos sasabihin lang ng company, hindi ka na qualified kasi patay ka na eh. No. 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 Hindi mo naman pwedeng sabihin, sir, namatay ako, ang pamilya mo, namatay ako dahil sa sikap ko sa trabaho, ano ka? No, madali ka lang palitan sa trabaho. No. Ang pinaka-problema natin ngayon ng mga Pinoy, lalo na sa trabaho natin, ang problema natin, deprivation sa tulog. Yan ang problema natin. Gusto mo nang matulog, kahit sa bahay ka, tatawagan ka pa rin ng boss mo. No? Dati ang trabaho na hindi namin naabutan, na naaranasan ng mga kapatiran natin na nauna sa atin ng konti, ang trabaho nila dati, Monday to Friday lang. 8 to 5 or 7 to 5. Pagdating ng alas 6, alas 7, andun na sila lahat sa pamilya nila. No? Pero ultimo, mga pasok ngayon sa school, kukunin ang Sabado, kukunin ang Linggo. Wala ka nang pupuntahan. Ganon ang nangyayari. Abuso sa katawan. So ganon, ang tindi, ang haba pa, yung pangarap natin sa buhay, ang tayog pa. Ikaw ba naman hindi matulog for 2 weeks? Tirahin mo lang tirahin ng Starbucks, McDonald's, Jollibee, Mang Inasal, kung ano pa, para maano lang. Tapos nagmumotor ka dyan sa kalsada, bubungguin ka ng truck kasi nakatulog ka. Ganon ang nangyayari, mga kapatid. His word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness, and now, lo, I am this day 85 years old. Sabi niya, Joshua, ngayon, ikiklaim ko na yung pangako ng Diyos, ibigay mo naman sa akin yan, birthday ko ngayon eh. 85 na siya ngayon. Sabi niya, this day. No, I am this day 85 years old. No, 85. Imagine, mga kapatid. 85 years old, as yet I am strong. I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. Sabi ni Caleb, 85 na ako, pero ang lakas ko parang kagaya lang ng 40 nung tayo ay pinadala sa Canaan land. Grabe. Mayabang? Hindi. Yun talaga ang kanyang nararamdaman. No, dahil nung time na ito, yung pinangako niya na lupa, andon ang mga Anakims, andon ang mga giants. Sa edad niyang 85, anong ginawa? No, sinalakay pa nila yung lupa na ito na makuha, yung mga mountainous area ng Israel, sinalakay nila yan para ubusin yung pinakahigante, no, malaki na tao dyan, tinumba lahat ni Caleb yan para lang makuha ang pangako ng Diyos dyan. Ibig sabihin, kung ang Diyos may pangako sa atin, mga kapatid, huwag nating upuan. Trabahuin natin. No, Lord, di ba may pangako ka? Mayroon. Nasaan ka na ba ngayon? Andito sa upuan. Hindi, trabahuin natin yan. No, at 85 years old, mga kapatid, ano ang sikreto? No, walang Jollibee, walang McDonald's. Walang Starbucks, wala kahit ano. Number 1, paborito ng cancer, sugar. Tayo pa naman yan ang problema natin. No? Brother, may diabetes ka. Pero ang love na love mo rin yung matamis. Brother, bawal sa iyo ang kape. Pero love na love mo rin ang kape. No, brother, bawal ka muna sa kape. Pwede ka lahating baso lang muna. No, talagang, bakit ganun, ano? No. Pero dito makikita, mga kapatid, ang pangako ng Diyos na pag ang tao obedient, ay talagang bibigyan ka ng Diyos ng mahabang buhay, and in your old, sa mahaba mong buhay, siguraduhin ng Diyos na ikaw ay masaya. No? I-enjoy mo yung iyong pagtanda. Why? Because you are obedient to God. No. Kaysa naman, Lord, gusto kong umabot ng 100, pero pagdating pa lang ng 50 hanggang 100, bedridden ka na, useless. Pag ganun ang mangyari, and we must, and because of obedience, dahil yan ay pangako niya with promise, ang sinasabi niya doon,
You will enjoy long life. Ano ang term ng Diyos dyan sa mga men of God? Sabi niya, sila namatay in a good old age. No, na-enjoy talaga nila yung pagtanda nila. No, kasi ang hirap din na hindi mo ma-enjoy ang paglilingkod natin kay Jesus, mga kapatid. Verse 11, as yet, I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now. No, ito, si Caleb lang ang nagsabi nito. No? Tayo, pag-akyat pa lang ng 40, no? Hindi ko naramdaman dati ito. Bakit ngayon naramdam ko na ito? No? Tapos pagdating natin ng 50, expect na tayo. No? Another pakiramdam na naman. As yet, I am strong. Pero si Caleb, mga kapatid, sabi niya, hanggang ngayon, ganito pa rin ang lakas ko, just like Moses. Hanggat sa namatay si Moses, 120 years old, pero ang mata ni Moses, no, kaya pang magbasa ng ilang libro. No, kaya pa niyang maglagay ng sinulid sa maliit na butas ng karayom. No, no. His eyes were never dim. No. Grabe ang Diyos, ano? Pag ang Diyos matuwa talaga sa atin, mag-i-enjoy ka talaga sa buhay. Why? Because lahat ng yan, mga kapatid, pag kinalulugdan ng Diyos, ang ugali, ang karakter na mayroon tayo, sisiguraduhin ng Diyos natin na mag-i-enjoy ka talaga sa buhay. No? Sabi niya, even so is my strength now for war, both to go out and to come in. Sabi niya, pwede pa ako sa gera. Ang mga sundalo natin, 55 years old or 56 years old, retired na sila from the service. 56. Mga police, 56. Father Rick yan, no? No? Mga men in uniform. Mga sundalo, 56Y. No, may rayuma na, may high blood na, may heart failure na. Kung ano na lang naramdaman, hindi na pwede. Pero ang sabi ni Caleb, sabi niya sa 85 na ito, kaya ko pang sumama sa Olympic. No? Kaya ko pang bumanat. Imagine that strength, mga kapatid, kung ang Diyos ang magbibigay niyan. No, why? Pinaghirapan ni Caleb ito. No? Ay pinagtrabahuan ni Caleb ito, mga kapatid, kung paano niya mapasaya ang Diyos sa mga decision making, sila ni Joshua, at yung reward sa kanila, ibang klase rin naman dahil sa pagtayo nila sa Diyos, mga kapatid. No, kaya dito sa church natin, pag may kapatiran na makabili ng BMW, Porsche, Lamborghini, no, basta yan galing sa mabuting paraan, no, huwag tayong mainggit. No, kung siya nakabili ng bisikleta, huwag tayong mainggit. Why? Pinaghirapan niya yan sa harapan ng Panginoon. No, huwag tayong mainggit. Kung gusto natin magkaroon yan, ipakita rin natin sa Diyos that we are pleasing in His sight always, mga kapatid. No, kasi para bang mabuti pa siya. Ako 20 years nang naglilingkod sa Diyos, pero hanggang ngayon, kahit kapirasong gulong ng bike, hindi ako makabili. Ano bang pinaggagawa mo? No, bakit hindi ka man lang makabuelo sa paglilingkod sa Diyos? Baka puro mali, puro pasaway. 12, now therefore give me this mountain whereof the Lord spake in that day, for thou heardest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced. And if so be that the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. Marami ba tayong mga hinaharap sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid? Marami. No, marami ba tayong mga problema ang hinaharap sa paglilingkod natin sa Diyos? Marami. No, mga heartaches, marami. No, mga sama ng loob, marami. No, mga sama ng loob sa mahal sa buhay, sa trabaho, lahat na lang na pwedeng maghinder sa atin sa paglilingkod natin sa Diyos. Pero hanggang ngayon, andito pa tayo sa church. No, just like Caleb, ang sabi niya, hindi ako nakatingin sa problema. Sa ating dalawa lang yan. No, iba-iba ang perception ng tao. Depende sa'yo kung saan ka nakatingin. No, sa problema o sa solusyon. No, sa pangako ng Diyos o sa problema. Dahil ang sabi ni Caleb, alam ko na yung lugar na yan, puro higante, pero binigayan sa akin ng Diyos.
No? Hindi ako natatakot dyan. Ginawa niya na ito for 45 years. 85 na ako ngayon. Minsan hindi pa ako pinabayaan ng Diyos. Kaya kung ano ang ginawa niya sa akin nung 40 years old ako, yan ang kanyang gagawin, mga kapatid. Provided, ipakita natin sa Diyos na kaya nating tayuan siya. And Joshua, tapusin lang natin to, blessed him and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance. Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite unto this day, because that he wholly followed the Lord God of Israel. And the name of Hebron before was Kirjath Tarba, which Arba was a great man among the Anakims, and the land had rest from war. No? Ang laki kaya ng hinaharap natin bago tayo makasama sa rapture. No? Mga higante na hinaharap natin para lang tayo ay makasama sa rapture, mga kapatid. No? Pero andyan ang pangako ng Diyos, kailangan nating trabahuin ito, mga kapatid. No? At ano ang sabi niya dito? No? Ang Diyos may inheritance sa atin, at kailangan na ito, mga kapatid, ay trabahuin natin. No? At wag nating, yun bang, Lord, 20 years, 15 years, 5 years na ako sa church, parang walang nangyayari yung paglilingkod ko sa iyo. No? Parang puro na lang pighati. Hanggang ngayon, wala pa rin akong, hirap pa rin ako sa pamasahe. No? Wag ganon, mga kapatid. Kita lahat ng Diyos yan. No, lahat ng paghihirap, lahat ng sikap natin sa paglilingkod sa Kanya, kita yan at any time. Pag nagsabi na ang Diyos, okay, job well done. It's time para maibigay ko ang para sa iyo. God will give it, mga kapatid. Gagawin ng Diyos natin yan. No, so we say, praise the Lord. No, because He had fully served the Lord. Obedience. Ano ibig sabihin ng obedience, mga kapatid? Obedience, pagtalima, pagsunod, no? Compliance with an order, request, or law. No, submission to another's authority. No, yan ang obedience. Yung binasa natin kanina, no, obeying and honoring our parents, no, develops a habit of obedience, no, and a respect for authority in our lives. No, ang pag-obey sa ating mga magulang ay nagiging habit natin 'yan. No, kung paano tayo sumunod, mag-obey, magrespeto, no, sa mga otoridad. Characteristics or attitude that are greatly lacking in our society as a whole. No, 'yan ang kulang ngayon sa palibot natin, yung obedience. Ito, gaya nito. No, as a young children, we find it easy to say no to our parents. Mga young people natin, ganito ba ang ating pag-uugali? No, anak, yung palda mo, medyo alanganin. Ay, ma, ditong bagay sa akin eh. No, okay naman to eh. Basta pag umupo ako, may dala naman akong kumot. No, hindi na towel. Kumot, ma, para sigurado. Bakit kailangan mo ng kumot o pwede namang pahabain mo pa ng konti yan? Bakit laking problema talaga natin itong palda-palda na ito? Simple obedience and disobedience, mga kapatid. Pag nag-disobey ka sa maliit na bagay, disobedience pa rin ang tawag dyan. Pag nag-obey ka sa maliit na bagay, obedience pa rin ang tawag dyan. Walang pinagkaiba. So itong gustong sabihin, when you are, and it is easy to say no to your parents, as adult, it will be no struggle for you to say no to God. Pag bata ka pa, madali lang magkontra palagi sa magulang, madali lang magsabi lagi na, puro ka reklamo. Paglaki mo, hindi mahirap sa'yo na ikaw ay hindi sumunod sa Word of God. No, hindi mo yan problema. Why? Naging ganun na ang iyong habit eh. Naging ganun na ang iyong karakter. That is why may mga tao na pagdating sa church, ang simbahan mismo hirap na hirap. No, why? Lahat na lang ginawa mo na, wala pa rin. Why? Yun kasi ang kanyang system na, and it is not easy to obey. No, kung parents mo, gaya nun mismo, hindi mo masunod, kaya mong bastusin, kaya mong i-disrespect, ay Diyos pa kaya.
No, yung tao pa kaya? No. Pag yun ang pumasok na. But to obey is better than sacrifice. No, everything we offer or sacrifice before God came from Him. No, kahit i-offer pa natin lahat, no, lahat ng sweldo mo, i-offer mo sa Kanya, i-tithes mo lahat, may naibigay ba tayo sa Diyos? Wala pa rin. Kasi sasabihin ng Diyos, akin naman yan. Kung hindi kita binigyan ng lakas, hindi mo rin naman makukuha yan. Kung hindi kita binigyan ng talino, hindi mo pa rin makukuha yan. That is why obedience is better than sacrifice. And God, no, but to obey ay galing sa puso natin. At yun talaga ang titingnan ng Diyos natin, mga kapatid. We cannot offer sacrifices before Him, before our God. We are faithful in our vows. We are faithful in our tithes, in our offering, no, dito sa church. Pero hindi pwede na tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng kasalanan. No, sa paggawa ng mali. Lord, faithful ako sa tithes, faithful ako sa offering. Every month, lumalaki ang tithes ko, lumalaki ang aking offering. And it cannot compensate. Hindi yan pwedeng yung kung sa kiluhan pa. Lord, ganito, ibigay ko tithes, offering, malaki na ito, pero tuloy-tuloy lang din ako sa paggawa ng kasalanan. Lord, mas malaki yung aking tithes and offering kaysa sa kasalanan ko. Hindi dapat ganun. No. Hindi dapat ganun ang takbo ng ating paglilingkod sa Diyos. No, because we cannot bribe our God. No, hindi natin siya maluloko, niluloko natin yung sarili natin. Ibig sabihin natin, mga kapatid, if we are faithful in those things, and then kasama na yan dyan. No, yung pag-obey ng tama sa Kanya, na yung bang, Lord, faithful ako sa lahat, no, mga outreach, kasama ako dyan. No, but from Monday to Sunday, may mga sabit tayo, mga ginagawa tayong hindi maganda sa harapan ng Diyos. No, hindi natin makompensate yan. No, we must better obey, no, in the Word of God. No, hindi yan and we must repent before our God. No, mayroong ang nagsabi, have patience. No, isang poet, nung Persian poet, ng 13th century, sabi niya, all things are difficult before they become easy. No, sabi niya, have patience. No. Pag wala tayong pasensya, madali tayong mag-disobey. No. At sa atin ng mga anak, pag nag-disobey tayo sa magulang, anong pakiramdam ng mga magulang? No. No. Wala lang. No. Pag wala lang sa magulang, may diferensya siya. Ano? No. Pag dinisrespect ka ng anak mo at wala lang sa'yo, niyakap-yakap mo pa, ay dapat ikaw ang duspordusin. No, why? Susundin talaga yan at itutuloy-tuloy yan ng anak natin pag gano'n ang mangyari. No, have patience. Lahat tayo iba-iba ang klase ng pasensya. And when you obey, when you are corrected, pagkatapos na ikaw ay mag-correct, you need to obey. At sa pag-obey natin, mga kapatid, hindi kaya madali. No? Pag kinausap ka ng isang brother or sister, alam mo na ikaw ay tama, hindi ikaw ang mali, dagdag pa yun sa pahirap sa iyo. Tama naman ako, ba't ako pang lumabas na mali ngayon? No? Pero ang sabi sa iyo, brother, mag-obey ka lang. No, sister, mag-obey ka lang. No, dagdag sa pahirap, isama mo pa yan. Hindi pa nila alam kung anong naabot ko sa buhay sa labas. Tapos ganito lang, sasabihan lang ako. No? The Word of God is supreme. No? Sa Singapore, mga kapatid, nito lang, this week, wala tayong kamuang-muang. Sa Singapore, ang balita, nito lang, nung Friday yata, no, ang Singapore mayroong binitay. No, may binitay sila. No, Singapore hung a 59-year-old on Wednesday pala for drug trafficking. No, drug trafficking. Imagine, kilo-kilo? Hindi. No. 32 grams ng heroin. 32 grams, napakakunti nun. No, 32 grams lang. Sa atin dito, wala silang sinabi sa atin. Yung nahuhuli dito sa atin, tuni-tunilada. No, isang tonelada natin, 1,000 kilos. Sa kanila, gramo lang. 32 grams of heroin. No, pero ang kapalit, kamatayan na doon sa Singapore. No, said the second execution in the city-state in less than a week.
No, ganun sila katindi. Nabawasan lang yung mga death penalty na binibitay sa Singapore nung time na nag-COVID, natigil yung mga bitayan nila. Pero ni-restore nila ulit dahil wala na yung COVID. So halos every week may binibitay sila because of drug trafficking. No, in less than a week, nakadalawa na sila. Imagine 32 grams. No, anong sabi ng United Nations? The United Nations and rights groups say capital punishment or pagpatay or death penalty has no proven current effect and have called for it to be discontinued. No, dinidiktahan nila ang mga Singaporeans, itigil nyo yan dahil hindi nakakatulong, human rights, pero simple lang ang sagot ng mga Singaporean officials. However, insist that it has helped make the country one of Asia's safest. No, totoo naman. No? Ganun naman trabaho ng United Nations, yung makialam. No? United States, sa Philadelphia, no? Yung mga tao doon, nakaganon na lang. Mga zombie, mga mami. Why? Because of drugs. No? Dito sa Pilipinas, no, ganon katindi ang droga. Yung drugs, human rights. Imagine, 32 grams lang, kamatayan kaagad. Pero kita naman mga kapatid, because of this law, kita naman kung ano ang mayroon sa lugar nila. Napaka-safe talaga. Mas marami yung kamera kaysa sa tao. Dito sa atin, ang dami ring kamera sa mga kalsada, sa mga poste. Pagdating mo sa barangay hall, pacheck nga ano nangyari sa kamera. Hindi po gumagana yan. No, for display lang po yan. No, walang nangyayari. No, obedience to the law. The law was given for the lawless. No. May mga tao, mga kapatid, na mga reklamador. Why? Because they like to disobey. No, at pag yan nakapasok sa church, expect mo na magbibigay ng trouble yan. No, magbe-behave man, pero ang hirap. Why? Laging may reklamo, ayaw sumunod, lahat na lang ganito, ang daming mga opinion, ang daming bakit ganito, bakit ganyan, lahat pwedeng mangyari. No, itinakda sa isang syudad, bansa, para peaceful ang lugar nila. No, tapos dadalhan mo ng drugs. Dito, hindi na yan issue sa atin. No. Kahapon, may Bible study sila diyan sa bagong baryo. No. Sigurado, addict yun, Brother Eric. No. May Bible study sila na bata, ang bata umamin na ni-rape. No, baka nga ilang beses na yun eh. No, ni-rape doon sa, anong tawag doon? Sa computer shop. No, 11 years old. No, kahapon, yun, dinampot na rin yung tao na yan, nakakulong na rin. Kaya pala sabi nila, brother, pag inobserve namin yung bata, nakatulala lagi. No, why? Because of drugs. Human rights dahil death penalty. Kung hindi ka gumawa ng hindi maganda, hindi mo yan problema. Tapos magdadala ka ng ganong bagay doon, and imagine, isang tao lang sa pamamahay mo because of drugs. Tapos na yung buong pamamahay na yan. No, yung problema na pwedeng ibigay niyan. No, yung magulang mo, laging tatakbo-takbo. No, dahil ang bata, disobedient, hindi na disiplina, hanggat sa lumaki, naging drug lord, naging drug pusher. No, kung ano-ano na lang pwedeng gawin, mang-rape, mang-patay, mang-hold up, manakit, at saka yung taong nagda-drugs, napakasinungaling. No? At dahil sa kanyang pagsisinungaling, siya ay magnanakaw. No, yan ang behavior ng isang addict. At pag mayroon ka sa bahay na yan, tapos ka na. No? Lahat ng pamilya mo, agrabyado. Lahat ng nasa paligid, sabog, problemado, mga kapatid. And in our church, we have laws, we have policies, we have rules na sinusunod sa church natin, mga kapatid, para mayroong harmony, mayroong may peace, may order ang church natin, at sa mga policies natin na yan, of course, minsan hindi madali ang sumunod. No, kontra lagi. The spirit is willing, but the flesh is weak. No, ganun ang nangyayari. No, at sa pagpapalda pa lang natin, ayusin na talaga natin. Lalo na pag tayo ay binibigyan na ng assignment
may hinahawakan na tayong ministry sa church, isabay naman natin yung ugali natin. Isabay natin yung itsura natin, behavior natin. Why? O si sister, si brother nagtuturo, pero siya mismo lumalabag. Naisip ko tuloy yung aso ulit. No, kahit dyan sa West Avenue, ilan pala yung pwesto dyan, hospital clinic ng mga animal, lahat. So, to what extent is your obedience? No, brother, gusto kong sumama sa rapture, pero ang aking pagsunod, hanggang dito lang ako, brother. No, pag sinabihan nyo na ako, brother, ng ganito, may sarili rin akong prinsipyo, so itong susundin ko. No. Until hanggang saan ang ating pagsunod sa Word of God. No. Brother, kasi ganito. Brother, yung sinasabi mo sa akin, talagang labag sa loob ko kasi yun ang part na pag nawala sa akin yan, brother, ibigay mo na sa akin ito. Pag nawala ito, yung tibok ng puso ko. No. No, I'm so much in love with him, in love with her. No, brother, arbor ko na to, bigay mo na sa akin to. No, brother, hindi na kita masusunod pagdating dyan. No, until or to what extent is our obedience, yung pagsunod natin. No, hanggang saan? May limitasyon ba? May harang? No, brother, ibang usapan na yan. Personal na yung pinag-uusapan natin. But if it's according to the Word of God, no, hindi tayo diktador dito, mga kapatid. No, pag kinausap natin yung mga kapatiran natin, no, nilalatag natin. Brother, ito yung consequence. Sister, ito yung consequence. Ito yung pwedeng mangyari. Pag tinuloy mo yan, ganito, ganito, ganyan. Why? We love you. No. May concern kami sa iyo. Why? Kung ikaw hindi mo nakikita because you are blind spiritually, because you are in love physically, no, hindi mo makikita na yun pala ang dulo, no, para tayong kambing na hinahatak-hatak na ayaw mong brother, no, pilas na yan, brother, bangin na yan. Ikaw naman, hindi, brother, andun siya sa kapila eh. No. To what extent na gusto nating sumunod sa Word of God? But God has a promise, mga kapatid, that if we are obedient to His Word, you will enjoy. No, hindi ka magsasuffer, mga kapatid. No, yan ay kanyang pangako. No, as a church natin yan, may mga patakaran tayo sa palda pa lang pag hindi natin kumuhang sumunod. At hindi po pwede. No, palda, buhok, make-up, ano pa ba? No, mga alahas. No, kung ano ang ugali, kung ano ang pananamit, kung ano ang itsura natin dito sa loob ng church on a Sunday, on a Wednesday, pagdating sa ibang araw, kahit ano pang araw yan o gabi, no, kahit sa loob ka ng kwarto mo o sa labas o kahit saan pa mang, the same character, the same attitude, the same na pag-uugali, hindi pwedeng pabago-bago. No, hindi pwedeng matigas tayo. Hindi pwedeng, bakit ang tao ayaw sumunod? Pride. No, mayabang. No, pag sinabihan ka ng wag na, makinig ka na. No, mayroon ako dating may kapatid pa naman na ako niyan. No, nung time na yon, because of influence of drugs, no, mayroong itak na dala lagi. Ang haba ng itak. No, ang itak na yon, isusuot niya sa pantalon niya, yung itak hanggang dito. No, pero mapapabilib ka, pag naglakad yon, parang wala lang. Pero yung isang buong itak andito. No, tapos pagdating ng gabi, dahil maraming barkada, ang bahay namin sa main road mismo, pag nagtatakbuhan na yan dyan, nag-iingay na, alam na namin, naghahabulan na naman yan because of drugs, nagtatakbuhan. Si mama naman, sanay na yan mahilo. Sanay na yan mahimatay lagi. Ano nangyari, Sam? No, bigla na naman, tumatakbo siya, naghahabulan kami, hinahabol namin yung kapatid ko. Siya naman, masasaluin ko na lang kasi sa nervyos, nahihimatay. No, why? Disobedience. No. Mula bata, hanggat sa paglaki, hindi masaway. Anong paglaki? Yan. Nagtatakbuhan. Sanay, na-master na namin yung takbuhan sa labas. No. Sinasabihan, wag, ganito, masisira ang buhay mo.
No? But because of disobedience, may sariling pananaw. Hindi, okay ako rito. Ano ibig sabihin? Pride. No? Ayaw sumunod. No? Dala lagi. No? Kami nagsawa na. No? Lalabas, magpapaandar, dala yung itak, lalabas ng gate. No? Paglabas ng gate, maghahanap kung sino ang maghahamon, kung sino yung kaaway. Napag-aralan ko na. Sabi ko, aba, sige. Ano? Lalabas, dala-dala yung mahabang itak. Yung pormang, wag niyo pigilan, lalabas ako. Nagsawa na kami. Labas ka doon! Nagsawa ka na eh. Ano akala mo, sasamahan kita dyan? Biglang Sam, hindi mo ako sasamahan? Sabi ko, ba't kita sasamahan dyan? Sawa na kami sa'yo. Kung gusto mo magpakamatay, bahala ka sa buhay mo, ayaw mong sumunod. Seryoso? Sabi ko, oo. Kuya ko yun eh. Sabi ko, oo, hindi ka namin susundin. Sawang-sawa na kami sa'yo. Kung sinasabihan ka, ayaw mo, mas lalo kang nagmamatigas. Tapos maghahanap ka ng away dyan dahil sa tigas ng ulo mo, tapos kami, ini-expect mo, suportahan ka namin? Bahala ka dyan sa buhay mo, natauhan. Sabi niya, sige, wag na lang akong lalabas. No? Matulog na lang ako, natulog nga. No? Sabi ko, wag mo nang gagawin, nagsaawa na kami sa'yo. No? Wag natin antayin, mga kapatid, pag ang Diyos natin nagsawa, no, sa kakatingin ng mga kalukuhan natin na ginagawa. No. Pag yun ang mangyari, kawawa talaga tayo. No, why? No, ganon palagi ang nangyayari. No. Dahil sa ayaw sumunod, dahil sa tigas ng ulo, ano ang future? No. Kakasabi lang sa akin ni Mama kagabi. Sabi niya, Sam, ito, kinukwento ko ito mga kapatid, because of obedience and disobedience ng mga bata. No, hanggang sa kinalakihan na. Hindi na nakontrol. Sabi ni Mama kagabi, Sam, si Manong mo. Hindi ko ito kwento para ipahiya yung kapatid ko, ano? No? Sabi niya, si Manong mo. No, naka-Bartolina ngayon. Bakit? No, kasi sumama sila sa riot. Sabi ko, hindi na yan mabago. No? Dati pa yan. Baka ngayon siya ay leader na ng gang doon sa loob. No? So ano ang future because of disobedience ng kabataan? Andon ngayon. Yun sinasabi natin, himas, rihas. Because of disobedience. But up to what extent, mga kapatid, tayo ay naglilingkod sa Diyos? So we say, praise the Lord. No, again, kung ano ang ugali natin, umaga, hapon, gabi, sa labas o dito sa loob, no, dapat ganun talaga yun, mga kapatid. No, kasi napakahirap. No, andyan tayo sa labas. No, tapos ang paningin sa atin ng tao, dalawa. No, ba't pag sa church ka, iba ka? Pag sa opisina ka, iba ka. Bakit? Pag dito nakapalda ka, pag doon sa naka-ano ka. Anong tawag doon? No, iba ang itsura mo doon. Why? We are the carrier of Jesus' name. No, at ayaw nating masabihan, I pity my name in your hand. No, at masabihan tayo ng tao dyan sa labas na alam mo, no, talagang nagsisimba ka pa naman, pero pangit ang ugali mo. No, ang dali mong uminit ang ulo, ang dali mong nangahamon ka pa ng away. No. Ugali ba ng apostolik yan? Hindi. No, as much as possible, mga kapatid, tayo nang gigigil din. Tayo naaasar, naiinis din. But because we are the carrier of Jesus' name, anong ginagawa natin? But the world, talaga namang... No. Pero andon ang no, patience possess your soul. And patience is a virtue. Why, mga kapatid? Again, no, we must check ourselves. No, tinatanong din natin sa sarili natin ito minsan, why? Hindi madali ang makorek. No. And it is not easy to obey. But if it is the Word of God, we have no choice but to obey. Why? Because kita ng Diyos kung anong mas mabuti sa atin. No, hindi madali sa mga leaders natin na tayo ay kausapin at sabihan, brother, lahat na lang ng hilot-hilot na salita. No, may kasama pang prayer yung mga leaders natin. Lord, sana wag siyang ma-offend. Lord, bigyan mo ako ng salita na pinakamatamis na para pag narinig niya, hindi siya na-offend. Na-offend pa rin. No.
Para lang mga kapatid, masabi natin that we must obey, especially when it is the Word of God. No? Alam ba ng leaders natin na pag tayo ay, brother, mamaya mag-uusap tayo. No, ikaw naman, di mo na alam ang pakiramdam mo. Ano na naman ang kasalanan ko? Ano na naman? Kailangan ko mag-obey. Ganito na naman. Why? No, kasama yung pride natin dyan. Ibang tao yan, pero sasabihan ka. No, ako nakapagtapos ng ganito, tapos mag-usap kami, sasabihan ako ganito. No, siguro na tanong na yan sa sarili natin, no, to what extent are we willing to obey? No, hanggang saan na pwede tayong sumunod. But when it is the Word of God, mga kapatid, again, we have no choice but to follow the Word of God. Because ang Diyos nangako talaga, if we are obedient to His Word, I expect mo na mag-i-enjoy ka talaga sa Word of God. No, pero pag tayo ay laging may disobedience, maliit man o malaki sa harapan niya, sigurado rin mga kapatid, tayo talaga ang maghihirap. No, kahit magdurusa. No, anong sabi niya dyan? Kahit anong gawin mong sikap, kung ang Diyos hindi settled ang kalagayan mo sa harapan niya, marami kang kalukuhan, mga kasalanan na ginagawa. No, kahit anong sikap mo, anong sabi dyan? Para kang may dala-dalang basket. Yung basket na may kulay, yung binibilad natin sa malunggay. Yung screen. Yung screen bag, may kulay pula, may orange, may blue. Ano? Fishnet. No, yan ang sabi ng Diyos. No? If we are disobedient to Him, kaya niyang kontrolin lahat. Tayo naman, sikap tayo ng sikap. Anong sabi niya? Para kang kumukuha ng buhangin sa dagat at ilalagay doon sa loob ng screen bag na akala mo na puno mo na yung screen bag pero pagbuhat mo walang laman. No? Pero lahat ng effort ginawa na natin para makasurvive. No? Pero sa obedient na tao, makikita natin yan mga kapatid. No, at yon ay pinangako ng Diyos, pag ang tao obedient sa salita niya, mag-i-enjoy talaga siya. At hindi lang siya, pati mga anak niya, kung may apo man siya, lahat ng nasa paligid niya mga kapatid, because promesa niya yan. No, at wala siyang pagbibigyan ng kanyang promesa kung hindi tayo. No, alangan naman ipamigay niya yan sa iba mga kapatid, but to us. Oh, so we say, praise the Lord. No, hindi madali. Kaya nun mga kapatid, no, again, to what extent is your obedience, our willingness to follow the Word of God? No, so again, from time to time, mga kapatid, andyan. And we are doing that with love. We are doing that with concern sa mga kapatiran natin. But again, no, yung sa palda, palda, buhok, o ano paman. Di ba, Sister Jess, sa adult class na umaatin, no? Ibalik natin sa New Converts class. No, wag naman. But again, mga kapatid, yan ay simple obedience lang. No, hindi nga tayo pinapahiya eh. No? Pag sa ibang church siguro, pwede. No, ay sister, you may now stand. No, and pumunta ka rito sa harap. No, tingnan nyo yung kanyang palda, di ba, alanganin. Hindi tayo nagaganito rito. We respect each other. No, talaga namang nilalapitan ka pa eh. Brother or sister, yung ano mo. Ibaba. No. We are so respectful, mga kapatid. Why? Ang gusto kong nating sabihin, napaka-little things yun. No, napakaliit na bagay na hindi na yan dapat issue sa atin. Again, to our young people, be very cautious and be very courageous na huwag kayong mahatak ng kultura dyan sa labas. No? Kung sila piling Korean, bayaan mo sila dyan. Basta ikaw Pinoy. No, hayaan mo sila dyan. No, why? No. Ang mga Korean, pag nagsuot ng kanilang forma, bagay kasi kultura nila yun. Tapos ikaw na Pilipina, magpakulay ka ng buhok, ayusin mong itsura mo, tapos gayahin mo ang Koreana, anong itsura mo ngayon? Ang sagwa. Hindi bagay. Di ba? Ganun ang labas. Ang pangit tingnan. No. Iba ang itsura, mga kapatid. Again, sa mga especially, young people man,
Singles o juniors ay mas malala. Kung senior singles ka na o no o may edad ka na tapos no, with all modesty mga kapatid, no, kung ano ang nararapat, napakarami na ng turo natin. Ito why. Ang gusto lang natin sabihin, we must obey. No, kahit sabihin na natin na nasasagasaan na yung pakiramdam mo na labag ito sa prinsipyo ko. No, but if it is the Word of God, no, we must let go kung ano man yung parang pakiramdam natin dahil yon ay Word of God. Yung bang matuto tayong mag-sacrifice, sige, I need to follow, yan ang patakaran ng church, para sa atin naman lahat ng yan, yung ganito ang dapat gawin. We must obey. Sumunod lang tayo. Kahit sa palagay natin, parang hindi ko kayang sumunod. Hindi, kaya mo yan. Sa isip mo lang yan. No, dahil para naman yan sa kabutihan natin. Why, mga kapatid? No, hindi ka mag-i-enjoy sa paglilingkod dito sa church natin kung lagi ka na lang may problema, lagi ka na lang sinasabihan. No, ikaw, hindi ka rin mag-i-enjoy niyan. No. Imagine, 10 years ka nang sinasabihan, mabuti. No. Sa loob ng 10 years, dyan mo makikita na ang church ay mapagmahal at understanding. Why? No, hindi ka sinasabi, ay ikaw, ay ganyan ang palda mo, labas. No, huwag ka nang bumalik dito, hindi tayo ganito rito. No. Why, mga kapatid? No, simple lang. No, we must obey at dito mag-uumpisa yan sa maliit na bagay. No, sa buhok natin, mga kababaihan. No, sa atin ng mga lalaki, hindi tayo nagtitina rin, ano? No? O hindi. Thank you, Brother Ricky. No. Wala. No, pag wala na ring natira, wala ka rin problema. No, okay na rin. No, glory to God. No. Say praise the Lord. But again, mga kapatid, very simple lang. No, again. No, tayo rin ang mag-i-examine ng sarili natin. No, because sa correction may obedience, at sa obedience na yan hindi madali ang mag-obey, but again, because the Word of God is supreme, the Word of God is ultimate, we have no choice. From the pastor hanggat sa pinakahuling membro natin, lahat tayo hindi exempted to follow the Word of God. And we must follow the Word of God, mga kapatid. Thank you, Jesus.